Isa pong magandang umaga muli sa inyong lahat mga kaibigan. Habang ako po ay nandito sa bubong ng aming kubo, ako po ay nakikipaglaban din sa mga ingay kanina sa Bible reading. Andun po yung biglang nagpa-music ng malakas sa court. Ngayon naman po na ako ay magsisimula, andyan naman pong may tawag dito, gagrind. Ayan, nagagrind po sa bubong. Hindi ko alam kung anong ginagrind ng mga kapitbahay. Talagang grabe po ang ingay, pero alam niyo po minsan nakakatawa din pag hindi pa po ako nagsisimula na magbasa ng Biblia, wala pa pong ingay yan. Pero kapag nagsimula na po ako, andyan na po yan ang mga ingay. Iba't ibang ingay na po yan. Kaya pagpasensyahan ninyo na mga kaibigan ha, kailangan po talaga nating lumaban sa mga ingay, kasi kung hindi na po tayo magbabasa ng salita ng Diyos dahil maingay, talo po tayo. Kaya ngayong oras na ito mga kaibigan, sharing time po muna tayo. Alam niyo po, habang ako ay nandito sa aming bahay, sa bawat araw paikot-ikot lang, dahil ako nga po ay wala ng kapasidad para maghanap buhay na gaya ng dati. At wala na rin pong lakas na gaya ng dati mga kaibigan, kasi senior citizen na po ang inyong nanay Rayleigh o Lola Rayleigh. Kaya itong pagbabasa ng Biblia sa YouTube channel ko na lang ang isa sa aking kinasasabikan sa bawat araw. Magtatrabaho na lang po ako para sa Panginoon, para meron pa pong kabuluhan ang buhay na sa bawat umaga ay ginigising ng Diyos at binibigyan ng hininga. Ano po? Kaya mga kaibigan, kahit po maingay ang paligid, laban lang. Inaanyayahan ko po kayo muli na buksan ang inyong mga Biblia sa Last Revelation o Pahayag, chapter 22, verse 12 hanggang verse 15. At salamat sa Diyos sa kanyang gabay at patnubay, ganoon din sa banal na Espiritu Santo na siyang magpapaunawa sa atin ng salita ng ating Diyos. At babasahin ko na mga kaibigan itong pahayag o Last Revelation chapter 22 verse 12 to 15. Sabi po dito, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ayan po, purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa. Meron pa pong apostrophe, ano po, makinig kayo. Ibig sabihin ng Diyos, talagang meron siyang sinasabi sa buhay natin ngayong umaga. At ang wika niya dito, darating na ako, sabi niya, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa. Yan po ang dapat nating pasalamatan sa Diyos, dahil meron po tayong mga ginawa para sa Panginoon. At ang Diyos lamang po ang makakaalam kung ano po yung ating mga ginawa. Yung mga ginawa po natin dito sa lupa habang tayo po ay narito at nabubuhay pa sa bawat araw, sa bawat umaga. Yan po yung tinitignan ng Diyos mula sa ating pagdilat sa umaga, mula sa pagkahimbing sa buong magdamag. Kung ano naman ang unang hakbang natin sa umaga para mabigyan ng parangal ang ating Panginoon. Pag gumising tayo, ang unang umaandar sa ating katawan ay ang ating isip, ang ating mata. Tinitignan natin ang paligid at ang ating sense. Nakikiramdam tayo kung ano ang nangyayari sa paligid. At kapag tayo tumayo, yun po ang paghakbang ng ating mga paa para gumawa ng mga bagay na makapagdudulot ng ngiti sa puso ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi po pwedeng isip lang. Kailangan po lahat ng bahagi ng ating katawan ay mag-function. Yan po ay may unity. Kaya po natin nagagawa ang isang bagay. Ano po. At kapag tayo po ay laging nasa diwa ng pananalangin o ang ating diwa ay punong-puno ng mga bagay na makalangit, wala pong umaalma. Kapag tumibok ang ating puso, na sinasabi ng ating puso, yung pag-ibig ng Diyos ay ipasa mo sa iyong kapwa,
pumapasok po yun sa ating isipan, lumalabas sa ating mga labi, at ginagawa po ng ating katawan. Kaya dyan po tayo nakakapasok sa pagtulong sa ating kapwa sa pamagitan ng ating pisikal na katawan na nilagyan ng Diyos ng puso. Ano po? Kaya mga kaibigan, tanging ang Diyos lamang nakakaalam, at tayo kung ilang beses tayo gumawa at kung ano-ano na ang naimpok natin sa kalangitan na kayamanan na sinasabi ng ating Panginoon. Ang mabuting gawa, yan po ay bunga ng ating tunay na relasyon sa Panginoon at tamang pananampalataya sa Diyos. At ang nakakapasok lamang po sa kalangitan na mga bagay na kayamanan na tinatawag ng Diyos ay yung mga bagay na ating ginawa na tama ang motibo at hindi po ang ating sarili ang naparangalan. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa Panginoon na, tama ng ating relasyon sa Diyos at ang ating pananampalataya sa Kanya, ang lahat po ng ating ginagawa ay para po sa Panginoon. Wala pong motibo para sa ating sarili, kundi lahat ay ginagawa natin at inaalay natin ito lahat sa Panginoon. At ang Diyos ang ating napararangalan, ang Diyos ang naitataas sa ating mga buhay, ang Diyos ang nakikita sa buhay natin. Bakit? Kasi lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos. Bakit natin ginagawa? Kasi mahal natin ang Diyos. Bakit natin ginagawa sa ating kapwa? Dahil mahal din natin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili. Kaya mga kaibigan, sabi ng Panginoon, darating na siya, dala ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa, at purihin ang Diyos. Sa mga lahat ng anak ng Diyos na nakikinig sa oras na ito, ready na po tayo. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano po yung ibibigay niya sa ating gantimpala. Ano po? Ngunit isang bagay lang nakikita kong gantimpala, yung buhay na walang hanggan, kaligtasan ng ating kaluluwa, at wala ng katapusan pa na buhay. Dahil pang walang hanggan na kapiling natin ang Panginoon. Dahil ang sabi nga po ng Diyos dito, siya ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pagkasabi dito sa kanyang salita. At ito naman po ang chapter ay verse 14. May ano po dito may kontra po dito Sabi po dito, hindi po, okay, sabi po dito sa 14, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ayan, salamat sa Diyos dahil mula nung nakilala natin ang Panginoon ay nagpalinis na tayo sa Diyos ng ating mga buhay, yung ating karumihan, lahat ng kasalanan natin ay tinubusan ng Panginoon, at nung tayo po ay tinubusan ng Diyos gamit ang kanyang buhay na kanyang inalay sa atin upang alisin tayo sa buhay na makasalanan, tayo po ay patuloy ng nilinis ng Diyos at nagpapatuloy na nagpapalinis sa pamagitan ng pagpapakabuti at pagsunod ng kanyang salita na merong pagpapakumbaba sa Panginoon. At sabi po dito, makakakain tayo ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ayan mga kaibigan, mayroong pumupukpok doon. Hayaan lang natin sila. Dahil ganyan naman po talaga ang kaaway, in the mighty name of Jesus, gumagawa ng distraction sa ating pagbabasa. Dahil salita po ng Diyos ang ating binabasa at ayaw ni Satanas na makarinig ang mga nasa social media ng salita ng Diyos. At purihin po ang Panginoon, ipagpatuloy po natin. Ito po ang nakakatakot, ang verse 15. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, ang mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Wag na po nating isa-isahin. Ibig sabihin, bigyan na lang natin sila ng title, mga masasamang mga tao. Yan. Dahil ang mangkukulam, kapag patuloy na mangkulam, ito ay masama. Kasalanan, ito yung mga taong nagpapatuloy sa pagkakasala. At kung sila man ay buhay pa sa panahon ito mga kaibigan, loobin nawa ng Diyos na sila ay makakilala sa Panginoon at maisuko nila ang buhay nila sa Diyos, kilalanin nila ang Diyos, magkaroon sila ng tamang relasyon sa Diyos at pananampalataya sa Diyos at buhay na makadiyos, may banal na pagkatakot sa Diyos at mamumuhay
bilang isang anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng kabuhungan, sa pangkukulam, sa pagpatay ng kanilang kapwa, sa pagluhod o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po, ang Diyos-Diyosan ay hindi lamang po yung mga nilikha ng kamay ng tao na mga kahoy o mga semento na ginagawang mga ribulto, kundi kung sino yung mahalaga sa buhay ng isang tao nang higit pa sa Panginoon, yun po ay isa ring Diyos-Diyosan. Kapag ang isang kayamanan ng tao, ang kanyang salapi, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang karangalan, ang kanyang kasikatan ay mas mahalaga na sa kanya kaysa Panginoon, ito po ay pumapasok sa Diyos-Diyusan. Kapag ang isang tao ay ang kanyang sarili, ang kanyang hinahangaan at ang kanyang Diyos at ang pinakamahalaga na sa kanya ang kanyang sarili, yun po ang kanyang Diyos-Diyusan, ang kanyang sarili. Basta lahat po ng bagay na mas mahalaga sa buhay ng isang tao ng higit sa pagpapahalaga niya sa Diyos, yun po ay Diyos-Diyusan. At yun po ang nakakatakot. At ang kasinungalingan ay umiiral pa rin po sa panahong ito. Kahit man po sa mga buhay natin, mga kaibigan, hindi po tayo dyan excuse. Sa mga alibay, sa pagsisinungaling, may mga bagay, sitwasyon po na nakakapagsinungaling tayo. Ngunit purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos dahil ang Holy Spirit nangungusap, sinasabi sa atin na, uy, nagsinungaling ka naman. Repent, repent, repent. Baka madatnan ka ng Diyos na hindi nakapag-repent sa kasinungalingan mo. Yan lang po ang kaibahan ng anak ng Diyos kasi meron pong guidance ang Holy Spirit upang tayo po ay paalalahanan. Ngunit yung mga sinungaling sa salita at sa gawa na ayaw makinig sa salita ng Diyos, bagamat hindi nila naririnig ang boses ng Diyos dahil sila ay nagpapatuloy na sa buhay ng kasinungalingan, at ang kasinungalingan ay kasalanan at ito'y nagbubunga ng kamatayang espiritual at kamatayang pisikal. At ang isang taong namatay sa gitna ng kasalanan ng kasinungalingan ay doon po ang paghukom agad-agad ng Panginoon. Kaya nga may langit at impyerno dahil ang mga sinungaling na hindi po nagrepent at hindi nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, kapag ito'y namatay, agad-agad ang paghukom ng Diyos ay doon siya sa impyerno. At ang mga tao naman na gumawa ng kabutihan ng naaayon sa salita ng Diyos ay doon naman sa lugar ng kalangitan. Kaya mga kaibigan, ang panahon pong ito ay panahon na po ng huling panahon, mga huling araw na. Bakit ang mga masama ay lalong nagpapakasama? Bakit ang mga uhaw sa pira ay lalong nagpapaka-uhaw sa pira? Bakit ang mga tao ngayon ay mas gusto pang mali ang ginagawa, mga kasamaan ang ginagawa? Dahil yan po ang sinasabi at nakasaad sa Biblia na sa mga huling araw ang masama ay lalong magpapakasama at ang mabuti ay lalong magpapakabuti. At marami pong bula ang mga propeta ang lalabas sa panahong ito, at ito na nga po ang nasa Biblia na sa huling araw na po tayo. Dahil sabi ko nga po nung nakaraan sa aking vlog ay kinuwenta na, tinutal na ng mga Bible scholar yung halaman ng Biblia kung ilang taon pa ang nalalabi na binigay ng Diyos sa atin, at ang kanilang kwentada ay 7 years na lang. At yan pong 7 years na yan ay dyan na po papasok ang Great Tribulation, ang kahirapan na walang katulad na kahirapan. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, magpakabuti tayo lalo na sa panahong ito na habang siya'y wala pa, lalo po tayo magpakalapit sa Diyos upang sa ganun dumating man siya anong oras, ang Panginoon po ay dadagitin niya ang kanyang mga anak. Uunahin niya muna yung mga namatay na ligtas, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga lingkod na namatay bago man po niya kuhanin ang mga buhay pa. At yan nga po ang sinasabi na dadagitin tayo ng Panginoon, at ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay dyan lang sa ulap mananatili, hindi siya muna aapak sa lupa, at dadagitin lamang niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga iniligtas na mga anak. Yan po ang katotohanan. Kaya kailangan nating magbasa ng Biblia dahil mangyayari at mangyayari po yan. At ang lahat po ng mga babala ng Diyos, ang lahat ng mga propesya ng Diyos dito sa Biblia ay nangyayari na. Grabe na po. Dito man sa Pilipinas ay mayroong mga bagay na nangyayari. Yung sa isang buwan, 6 na bagyo ang pumasok na nalasa, na nalanta. Maraming buhay ang inutang ng mga bagyo na yan. Halos lahat ng kabuhayan ng lugar na kanilang dinaanan ay kanilang nilapnos. Pinadapa ang lahat ng mga pananim. Ang mga kahoy ay nabunot sa lupa at inanod ng mga tubig, dinala doon sa mga palayan. Nagkanda sira-sira lahat ng kabuhayan ng tao. Ano ba ang atin nakikita dyan? Gutom, kahirapan. Kaya ibig sabihin, magsisimula na yung 7 years ng tribulation
resolusyon, hindi naman agad-agad yan ay magtatatak ka ng 666 na kung hindi ka magpatatak ay hindi ka makakapasok sa grocery, hindi ka makakapasok sa ospital, hindi ka makakabili ng iyong pagkain dahil ang maghahari na sa panahong iyon ng 7 years ay ang kapangyarihan ng demonyo, ng diablo ni Satanas. At kung ikaw ay hindi nakasama sa rapture, maiiwan ka dito for 7 years. Ano kaya mo? Kaya mo na hindi magpatatak? Kaya mong mamatay sa gutom? Hindi na po natin masasabing kaya natin yun. Dahil ngayon pa lamang, kahit ang ating pagkain ay 3 beses na sa isang araw at hindi natin nagustuhan ang ulam, tayo po ay hindi masyadong kakain, tayo po ay nagrereklamo. How much more doon sa panahon ng Great Tribulation, na kung hindi ka magpatatak ng 666, kung hindi ka magpamiyembro kay Satanas, wala kang pagkain. O baka naman sabihin ni Satanas, talaga, kay Jesus ka pa rin? Gusto mo pa rin talaga kay Jesus? O sige, tanggalin ko muna yung isang mata mo, kaya? O hindi po natin kaya. Kaya mga kaibigan, ito pong salita ng Diyos na ating binabasa ngayong umaga. Patawarin niyo po ako dahil ito po ang Diyos. Ito po ang salita ng Diyos na nais na ipahayag ng Panginoon sa buhay ko, na nais ko ring ipahayag sa inyo, na habang andito pa po tayo sa mundong ito, nagsasalita, nakakakita, nakakarinig, nakakagalaw ng normal mula ulo hanggang talampakan, normal po ang ating pisikal na katawan. Lalo po tayo magpakalapit sa Panginoon, at kung mayroon man po tayong ginagawa na hindi tama sa harapan ng Diyos, kung mayroon man po nagpapasaya sa ating puso na gawa ng mundo, mga bagay na makamundo, atin na po itong iwanan, itakwil na po natin ito at magdumali po tayo, magmadali po tayong lumapit sa Panginoon, atin pong isuko ang ating buhay sa Kanya, magrepent po tayo ng totohanan kapag sinabing nagsisisi na tayo sa ating mga ginawang kasalanan. Yun po ay patuloy na nating tinalikuran, lubusan na tayong tumalikod at hindi na natin binabalikan, hindi na natin kinakasabikan ang mga bagay na ginawa natin na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, kaya nga may langit at impyerno dahil yung mga tao na hindi po gumawa ng tama, ng naaayon sa kalooban ng Diyos at sa katuwiran ng Diyos, kapag ito'y namatay sa kasalanan, lahat ng ito'y dadalhin ng Panginoon sa apoy ng impyerno. At ang lahat naman ng mga taong nagbalik loob sa Diyos, na muhay, na may banal na pagkatakot sa Diyos, tamang pananampalataya sa Diyos, tamang relasyon sa Diyos, namuhay ng naaayon sa salita ng Diyos at nakita ng Diyos yung tunay na paglapit ng tao sa Diyos, kapag ito'y namatay, ito naman ay mapupunta sa kaharian ng Panginoon. Bakit kailangan pa nating makaranas ng 6 na bagyo na sunod-sunod? Bakit kailangan pa ba nating maranasan yung biguan? Ano ba yun? Yung malakas na lindol? Kailangan pa ba nating makakita pa ng mga dilubyo para tayo manumbalik sa Diyos? Mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay po ay isa lang. Pagising natin sa umaga, isang malaking regalo, malaking himala sa buhay natin. Malaking bagay at malaking himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin na nagising tayo. Bakit? Upang makita po natin ang ating sarili kung nasaan na tayo sa panahong ito. Tayo ba ay nasa Panginoon o nasa diablo pa rin? Kamusta po ang resulta ng pagkapako ng krus? Ay pagkapako ng Panginoon sa krus, ang kanyang pagligtas sa ating mga buhay mula sa kasalanan. Kamusta ang resulta nito? Kamusta ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos? Kamusta ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos? Ito ba'y ating isinasapamuhay? Ito ba'y nakikita sa ating buhay? O baka naman ito lang ay binabasa natin at walang kabuhay-buhay sa buhay natin ang salita ng Diyos? Kaya mga kaibigan, kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, unawain natin ito at isa pamuhay. Tayo po yung number 1 na doers ng bawat salita ng Diyos na ating binabasa, upang sa ganon, ito rin ang maipasa natin sa iba. Ang salita ng Diyos na ating binabasa ay nagkakaroon ito ng transformation sa ating mga buhay. Hindi lamang ito binabasa o basta binabasa, kundi atin pong ninanasa na sana mangyari sa buhay natin ang lahat ng salita ng Diyos na kanyang ipinapahayag sa atin. Dahil ako, ikaw, kapatid, tayong lahat, wala po tayong minimithi na makakamtan sa buhay na ito, kundi ang buhay na walang hanggan at kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ko nga, hindi man natin makamtan ang lahat ng bagay sa mundong ito, hindi man tayo sikat na YouTuber, hindi man tayo sikat na tao sa mundong ito. Ang mahalaga, sikat tayo sa langit. Bakit? Anak tayo ng Diyos.
Kuhanin na nila lahat sa mundong ito. Kanila na lahat ang mga bagay sa mundong ito. Huwag lang mawala ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Iwanan na tayo ng lahat dahil kay Kristo. Huwag lang. Huwag lang ang Panginoon ang humiwalay sa atin. Kaya mga kaibigan ko, mga kababayan ko, mga kapatid kay Kristo, sa umaga pong ito, atin pong unawain ang salita ng Diyos. Unawain po nating mabuti ang salita ng Diyos dahil anytime na ay pwedeng dumating ang Panginoon at nawa sa kanyang pagdating na gaya ng isang kisap mata lamang. Yung pagpikit ng iyong mata at pagbukas mo uli, ay rapture na pala. Nawa po, lahat tayo ay makasama na kukuhanin ng Diyos sa muli niyang pagdating. Kaya mga kaibigan, habang may oras pa, ang mga taong gumagawa pa ng masama, kung meron pang nangkukulam, kung meron pang mapakiapid, kung meron pang mamamatay tao, kung may mga sumasamba pa sa Diyos-Diyosan na sa kanilang sarili at sa kanilang mga salapi, kung meron pang patuloy na nagsisinungaling, na akala ay hindi nakikita ng Diyos, parang awa nyo na po. Manumbalik na po tayo at magbalik loob sa Panginoon upang sa ganon mga kaibigan, dumating man ang pisikal na kamatayan o dumating man muli ang ating Panginoon. Gaya po ng 10 dalaga, doon po sa kalahati noon, doon sa mga matatalinong mga dalaga na naghihintay sa ikakasal, nawa po isa tayo doon, na meron po tayong nakahanda na langis para sa ating ilawan. At ang ilawan na yan ang ating pananampalataya at ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nagturo sa atin. Yan po ang ating magiging ilaw na punong-puno ng pananampalataya sa Diyos, na kahit anuman ang mangyari, anuman ang mga sitwasyon ng buhay, mananatiling nakasindi ang ilaw ng ating pananampalataya sa Diyos, na natiling nakasindi ang tamang relasyon natin sa Panginoon, patuloy na nakasindi ang buhay natin na si Kristo ang ating napaparangalan. Kaya mga kaibigan, salamat po sa inyong lahat sa pagkikinig. Sabi nga po dito sa Pahayag o Revelation chapter 22 verse 7, makinig kayo wika ni Jesus, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Nawa po tayong lahat ay tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito upang sa ganun, isa po tayo sa masasabing mapalad. Kapag sinabing mapalad, may katiyakan po yan na makakauwi po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos, huwag po natin gamitin yung maswerte. Dahil ang maswerte ay ginagamit po yan ng mga sugarol. Ngunit ang mapalad, yan po ay salita ng Diyos. At mababasa po natin dito sa salita ng Diyos. Hindi po swerte-swerte ang buhay mga kaibigan. Dapat po maging mapalad tayo bilang mga anak ng Diyos. Napakapalad po natin dahil isa po tayo sa pinili ng Diyos na makaunawa ng kanyang salita. At habang nauunawaan natin ito, binabago ang ating buhay, binabago ang ating puso, ang ating isipan. Buong transformation na nais ng Diyos ay ginagawa niya sa buhay natin upang maging pagpapala naman po tayo para sa iba. Kaya mga kaibigan, nawa po ang nakasulat dito sa Pahayag chapter 22 verse 12 to 15 at ang nakasulat dito sa chapter 22 verse 7, nawa po ay ulit-ulitin po natin itong basahin upang maunawaan po natin ang mensahe ng Diyos sa panahong ito. Natapos na naman po ang bagyo, tapos na naman ang unos, ngunit nakikita ng ating mga kababayan ang resulta ng bagyo at unos na dumating sa kanilang buhay, dumaan sa kanilang lugar, sa kanilang mga kabuhayan. Mapalad ang mga tao na hindi pa nawala ng hininga at buhay. Binigyan pa ng Diyos ng chance, ng pagkakataon, ng oras na makapagmuni-muni sa salita ng Diyos. At kung meron mang mali,
may oras at panahon pa para magbalik loob sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating mga buhay ngayong araw na ito mga kaibigan. Nawa po ang bawat isa ay mapalad. At sabi ko nga, kung hindi man tayo magkita-kita dito sa ibabaw ng lupa, dahil dito lang po tayo nagkakilala sa social media, pangarapin po natin mga kaibigan na tayo po ay magkita-kita sa kaharian ng ating Panginoon. At doon po tayo magpapakilala. Dahil kapag sa panahong ito ay kinuha tayo ng Panginoon para sa kanyang rapture, yung 7 years na kahirapan dito sa lupa ay wala tayo. Isa pong malaking reunion ang mangyayari doon sa kalangitan. Kung nandoon po ang ating mga mahal sa buhay, lahat, mga kakilala, kaibigan na nauna na, doon na po natin makikita at tayo po ay magkikita din at sasabihin natin po sa isa't isa, "Uy, ikaw pala yun, Nanay Riley, ikaw pala si Nanay Riley." Sasabihin ko, "Ay naku kaibigan, ikaw pala yun." Kumbaga, doon sa ating uuwian sa langit, wala nang basher, wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang kanser, wala nang utang, wala nang luha. Lahat ay kaligayahan na. Kaya sikapin natin maging mapalad mga kaibigan, na lahat tayo makauwi sa kaharian ng ating Diyos. At panghawakan po natin yan, na lahat po tayo na anak ng Diyos, na tumutupad sa salita ng Diyos at ipinamumuhay ang salita ng Diyos at patuloy na may tamang relasyon sa Diyos at tamang pananampalataya sa Diyos. Tayo po yung makakapasok sa kaharian ng Panginoon. At doon po tayo magre-reunion mga kaibigan ko. Salamat pong maraming sa inyong lahat mga kaibigan. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Patuloy po tayong samahan, gabayan at patnubayan sa uri ng ating pamumuhay habang andito pa po tayo sa lupa. Salamat po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.